Magandang umaga po sa ating lahat. So, last week po, natutunan natin that Jesus hears our prayers, may it be expressed in words, in silence, and in urgent prayers. Ngayon naman po ating pagninilayan ang panalangin ng mahal na Birheng Maria. The prayer of the Virgin Mary po was revealed to us before the incarnation of the Son of God, Jesus, and before the outpouring of the Holy Spirit. Mama Mary's prayer cooperates in a unique way with the Father's plan of loving kindness. And it can be seen po yung cooperation ni Mama Mary at the Annunciation for Christ's conception. Second, at the Pentecost, or during the Pentecost for the formation of the Church, and in the faith of His humble handmaid, Mama Mary, the gift of God found the acceptance He had waited from the beginning of time. So, ano yung acceptance na yun? Mama Mary, whom the Almighty Father made full of grace, responds by offering her whole being. If you remember sa story po ng Annunciation, anong sinabi ni Mama Mary in response to Angel Gabriel? Sinabi niya, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Or sa ibang version, as you said. Yung pong sagot na yun ni Mama Mary, ang tawag natin doon, fiat. F-I-A-T. Ito po ay Latin word na ibig sabihin, or Latin word for let it be done. And itong fiat, it is a Christian prayer to be holy or fully God's. In the Gospel po, it was also revealed that Mary intercedes for us. So, this is a popular story sa wedding in Cana. Di po ba, yung nasa kasalan sila and then naubusan na ng wine. At mapapahiya syempre ang pinakasal pag gano'n. So, si Mama Mary, nakiusap siya kay Jesus. And si Jesus sabi niya, hindi ko pa panahon ngayon. Sinabi ng gano'n kay Mama Mary. Pero bilang pagtugon sa pakiusap nga ng kanyang inang Maria, anong ginawa ni Jesus? He turned water into wine. Yeah. At dahil nga po roon, the Canticle of Mary, yung pong Canticle of Mary or Song of Mary, ang tawag naman natin doon, Magnificat. Yan. It is a song both of the Mother of God and of the Church, and a song of the Daughter of Zion and the new people of God. Kung mapapansin po natin, in the prayers of the Virgin Mary, in her fiat and Magnificat, pareho pong nagkakarakterize ito ng kanyang generous offering of her whole being in faith. Narinig ko one time sinabi ng isang pare, ang nagdarasal daw talaga siya ay dapat nagpapaubaya. Pinapaubaya sa Diyos ang lahat. Dahil bago pa nga lang naman nating sabihin kay Lord yung ating pangailangan, alam niya na. Kaya dapat total surrender, nagpapaubaya po tayo katulad ng Birheng Maria. And kung mapansin po din ninyo kanina, yung maaga rito, dinasal po ang memorare to Our Lady of the Sacred Heart. Ang Our Lady of the Sacred Heart po, siya po ang ating patron sa ating parokya. So, tayo po na nagsisimba dito, sana magkaroon din tayo ng panahon na dumalaw sa ating parokya. Diyan po sa Fourth Avenue po. Fourth Avenue, magka-tricycle lang po tayo, tricycle away lang, para magdalaw naman natin po ang ating patrona, Our Lady of the Sacred Heart. Malapit na ang kanyang kapistahan sa 4th Sunday of May. Sa kanya pong dambana, o luklukan doon, may petition boxes po at pwede tayong magsulat ng ating mga panalangin na she can intercede for us. Again, Mama Mary can intercede for us. At bago po matapos, iwanan ko po sa inyo yung mga kataga. Alam ko narinig nila ito siguro. To Jesus, through Mary, through the Holy Rosary. Maraming salamat po sa inyo. God bless. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magkakaroon ng second collection na namang talagang malilikong ay ilalaan pa sa tulong pinansyal sa nalalapit na ordinasyong pagkapari ng ating dalawang diakono, Reverend Julie at Reverend Jason.